mo namang pagsalitaan ng ganyan ng tatay ko. Palayasin mo rito ang tao yan, Tony. Ayoko siya makasama dito! Ayoko! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan ang mapait na nakaraan ay nagiging hadlang sa magandang kasalukuyan. Mga kaibigan, ganito ang naging karanasan ni Belle sa ating dulang sa kanyang panahon. Congratulations, Rhea! Sa wakas, graduate ka na ng college. Oo nga, ate. At may maganda na rin akong trabaho mapapasukan. At yan ay dahil sa tulong ng bayaw mo, anak. Siya ang tumulong upang makatapos ka ng kolehiyo. At ngayon inirekomenda ka pa niya sa opisina ng kaibigan niya. Bakit nga pala hindi mo sinama si Kuya Tony, ate? Siya ang nag-aasikaso sa restaurant na pupuntahan natin. Doon tayo kakain ngayon. Celebration natin. Wow! Napakabait talaga ni Kuya. Napakaswerte mo sa asawa, anak. Totoo po yan, Inay. Wala na akong hahanapin pa sa kanya. Kaya nga lagi mo siyang aasikasuhin at uunawain. Mabuti at nakasama ka dito kay Tony, Roel. Oo, Mang Rupo. Sabi ko kasi dito sa kaibigan ko, gusto ko po kayong makita. Oh, kumusta naman kayo dito, Itay? Ayos naman ako, anak. Alam mo, nagbunga ng pagpapakabait ko dito. Oho, ano pong ibig niyo sabihin? Malapit na akong lumaya. Talaga po? Oo, may ilang papel na lamang na inaayos. Salamat naman. Dapat pala, Tony, ipaalam mo kay Bill yung tungkol kay Mang Rupo. Naku, kahit hindi na, Roel. Total, doon naman ako titira sa probinsya. Itay, ano naman ang gagawin niyo doon? Ay, hindi. Aasikasuhin ko na lamang yung ating lupa. Pero matagal ho tayong nagkalayo. Kaya dapat bawiin natin ang mga panahong yun. Ay, gusto ko rin sana, anak. Kaya lang, baka magka-problema pa kayo ng iyong asawa dahil sa akin. Mabait ho si Belle. Naniniwala ako na matatanggap niya kayo. Basta, ako pong bahala. Tony, mukhang malalim ang iniisip mo. Problema ba? Malalim ng gabi. Ayaw mo pa rin matulog. Sinundan mo pa pala ako dito sa terrace, Belle. Oo. Pwede pa malaman kung anong gumugulo sa isip mo? Sana mapatawad mo ako. Oh, bakit ka nagsalita ng ganyan? May inilihim ako sa'yo tungkol sa aking buhay. Tony? Hindi totoong uli lang lubos na ako. Buhay pa si Itay. Ha? Nasaan siya? Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Natakot kasi ako na baka iwan mo ko kapag nalaman mo. Bakit ko naman gagawin yun? Tatay mo siya. Pinagkakautangan mo ng buhay. Nasaan ba siya? Makinig ka. Ipagtatapat ko sa iyong lahat. Bilanggo pa lang tatay ni Kuya Tony? Oo, Rhea. Pero nakulong daw siya dahil sa pagtatanggol sa sarili. At dahil nagpakabuti sa loob, kaya nabigyan ng parol. At ibig ni Tony, diyan pumisan ng kanyang ama paglaya. Opo, Inay. Anong sabi mo, ate? O syempre, pumayag ako. Nakakahiya naman kung bibiguin ko ang asawa ko. Napakabait niya. Napakalaking tulong sa pamilya natin.
At isa pa, siya ang naghahanap buhay sa amin. Tama yung ginawa mo, anak. Dapat tumbasan mo ang kabutihan at pagmamahal sa iyo ng iyong asawa. Kaya lang, Nay, hindi kaya magka-problema si ate pag nandun na sa kanila ang kanyang biyanan? Ang ganda pala ng bahay mo, anak. Halika kayo, tay. Pasok kayo. Maupo ho kayo. Ay, salamat. Alam niyo tay, hindi po winaldas ng inyong kapatid ang kabuhayang iniwan ninyo. Ibinigay niya sa akin yun nung makatapos na ako ng college at napalago ko naman. Alam mo, anak, napakasaya ko. Nagtakumpay ka kahit malayo ako sa'yo. Teka, nasaan nga palang manugang ko? Nasa kusina po. Malamang busy pa rin sa paghahanda ng mga pagkain. Teka ho, tatawagin ko. Bel! Mahal, narito na kami. Halika muna dito sa sala. Dumating na pala kayo, Tony. Oo. Kasama ko na si Itay. Itay si Bel, ang manugang ninyo. Hindi. Kayo? Bel? Kilala mo ako? Hindi ako maaaring magkamali. Ang balat niyo sa mukha. Kayo nga. Kayo yun. Bel, bakit ka umiyak? Ang tatay mo, Tony. Siya! Siya ang pumatay sa tatay ko! Ano? Ikaw ang anak ni Pekto? Ako nga! Bel, At kahit bata pa ako noon, hindi ko makakalimutan yung mukha ninyo! Habang nililitis kayo! At nalulungkot ako dahil nakalaya pa kayo! Bel, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng tatay ko. Palayasin mo rito ang taong yan, Tony! Ayoko siya makasama rito! Ayoko! Yun ang nangyari, Inay. Kaya umalis ako ng bahay. Balai ko na pala ngayon ang pumatay kay Pekto. Galit na galito ako. Iniisip ko kung bakit siya pa ang naging tatay ni Tony. Huwag. Huwag, anak. Huwag mong sabihin yan. Inay! Bakit? Hindi ba kayo galit sa taong yun? Pinatay niya si Itay, kaya tayo naghihirap. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit sa kanya. Hindi ko kayo maintindihan. Makinig ka, anak. Napatay niya si Pekto. Dahil ang iyong ama ay kalaguyo ng asawa ni Rufo. Kung ganon, totoo palang sinabi ng tatay ni Tony. Hindi ko na sinabi sa inyo yun. Dahil ayoko lalo pa kayong masaktan. Subalit panahon na para malaman mo ang katotohanan. Nay! May kasalanan si Rufo. Una at higit na may kasalanan ay ang iyong ama. Niloko niya si Rufo. Pinagtaksilan niya ako. Nalulungkot ako, anak. Dahil sa akin, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng iyong asawa. Tay, hindi niyo kasalanan yun. Lahat ito'y naganap para maging daan sa pagpapatawaran at paglimot sa nakaraan. Ngunit galit ang asawa mo. Hindi niya matanggap ang aking paliwanag na nang gabing mahuli ko ang kanyang ama at ang iyong ina.
Nag-away kami ng gusto ni Pekto. At hindi ko sinasadya ang pagkakasaksak ko sa kanya. Pero pinagdusahan ko na yun sa kulungan. Kakausapin ko uli si Bel. Baka kapag hindi na sa galit, maunawaan din niya tayo. Panawarin mo ako, anak. Pero kailangan kong lumayo. Kahit ayaw kong masira ang pamilya mo dahil sa akin. Kung alam ko lang na mangyayari ito sa... na hindi ko na lang hinangad na lumaya. Oh, nagbalik ka pala Nakapangalis ka. Saan ka pupunta? sa ospital. Pupuntahan ko si Tay doon. Umalis siya rito nang hindi ko alam. Dahil ayaw niyong magkahiwalay tayo. At yun ang dahilan. Kaya sinasagasaan. Ano? Sinisisi mong tatay ko sa pagkawala ng tatay mo at sa paghihirap niyo. Pero unang nagkasalang tatay mo sa kanya. At ang masaksak siya ni Itay, nagpakamatay naman si Inay sa tindi ng kahihiyan. Diyos ko. Sana maisip mo na marahil kaya niloob ng Diyos na magmahalan tayo para kalimutan mo ng galit sa puso mo. Sige, aalis na ako. Pupuntahan ko si Itay kahit maggalit ka pa. Sonny, anak, Narito ko, Tay. Salamat sa Diyos at ligtas na kayo. Mabuti rin at hindi kayo tinakbuhan ng nakabundol sa inyo. Siya pong nagdala sa inyo dito sa ospital. anak, pasensya ka na. Napakalaking abala ko sa iyo. Hindi ho, huwag niyo sabihin yan. Utang ko po sa inyong buhay ko. Kaya handa akong paglingkuran kayo. Pero masisirang pamilya mo dahil sa akin. Hindi po. Hindi po, Tatay Rufo. Bel, narito ka. Oo, Tony. I'm sorry. Maliwanag na sa akin ang lahat. Ngayon, handa na akong kalimutan ang galit sa puso ko. Ang pagpapatawaran ay susi sa tunay na kaligayahan. Kaya sana ito'y gawin ng mga nilalang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutia at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.
May nobyo na siya. At si Japs pa. Kilala mo ba yun? Oo. Naku, Asyang. Pagsabihan mo si Nicole, ha? Nalayuan ang taong yon. Mapapahamak lang siya doon. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Gaano nga ba kadaling tanggapin sa sarili ang isang kasalanan? Gayon din ang pakumbabang paghingi ng tawad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan sa ating dunang sa kanyang panahon. Hi, Miss Beautiful. Ko talaga, Jobs. Lagi mo na lang akong tinatawag ng ganyan, kahit sa maraming tao. Uy, totoo namang maganda ka. Naku, tinutokso na tuloy ako ng mga nagpupunta ditong customer. Di mabuti. Lagi nila akong naipapaalala sa'yo. Jobs. Kasi, yun talaga ang gusto kong mangyari. Ang maalala mo rin ako lagi. Dahil lagi kitang naiisip. Para kang empere. Hindi ko makalimutan. Puro ka kalokohan. Nicole, gusto kita. Sana, magustuhan mo rin ako. Asyang, gabi na. Bakit ala pa si Nicole? Kanina pa sarado yung karinderya ni Barang. Dumaan ako ron, ha? Madalas ngang gabi na ko umuwi ang batang yung kulas eh. Tinanong mo ba siya kung bakit? Oo, hindi naman siya nagkaila. Bakit daw? Namamasyal daw sila na nobyo niyang si Japs. May nobyo na siya. At si Japs pa. Kilala mo ba yun? Oo. Naku, Asyang. Pagsabihan mo si Nicole, ha? Nalayuan ang taong yon. Mapapahamak lang siya doon. Ano? O, di ba? Masarap. Oo, Jobs. Tama ka. Kaya sasama ka na lagi sa akin dito. Dito tayo score. Ay, wala ba tayong sabit dito? Wala. Akong bahala sa'yo, babe. Ha? Ay, ano ba? Ang likot-likot naman ang kamay mo. Syota naman kita eh. Ano ba? Kaya ayos lang yun. Kahit hawakan at halikan kita. Jobs. Ano? Hindi. Hindi totoong sinabi mo, Bolet. Sorry, Nicole. Pero hindi kita niloloko. Totoo sinabi ko. Hinuli ng mga pulis si Japs kahapon habang nagbebenta siya ng marijuana. Ha? Eh, hindi na siya makakapunta rito ngayon. Si Jobs. Umalis din siya. Naniwan niya rin ako. Wala na pamilya ko. Oo, kalungyak. Sasaktan ako pag nakikita ko ganyan ka eh. Ako na lang maling mo. Bolet. Nicole, matagal na kitang mahal. Ako na lang ipalit mo kay Japs. Pangako, hindi kita iiwan. Pwede ka ba naming makausap, Nicole? Po, tungkol po saan, Tata Kulas? Tungkol sa tomboy na si Bolet. Kayo ba'y may relasyon na? Opo. Bakit ka ba nagkakaganyan na bata ka? Nung una, sa lalaking adik ka pumatol. Ngayon naman,
sa nasenggang tomboy. Tata Kulas, Nana Asyang, Natutuwa na sana kami na itinigil mo ng pagmamarihuana. Kaso, alak at sugal naman ang natutuhan mo kay Bolet. gusto ko lang naman po kasi maging masaya. Pero sa ginagawa mo, abay, sinisira mo yung buhay. Tama na magsaya ang tao. Ngunit nagiging masama ito kung sobra na at mali na ang pamamaraang ginagawa sa pagsasaya. At isa pa, mali ang pakikipagrelasyon mo sa tomboy na yon. Sabihin mo nga sa amin, mahal mo ba siya? Hindi po, Nana Asyang. Gusto ko lang po kasi lagi may makasama. Dahil natatakot po ako mag-isa. Nicole, huwag mong isiping nag-iisa ka. Naririto kami. Handa kang tulungan at samahan. Tata Kulas. Higit mong hangaring makasama ang Panginoon Diyos, Nicole. Dahil kapag nadana mo siya sa iyong puso, magiging maligaya ka. At makakaya mong harapin ang mga hamon ng buhay. Ano? Nicole, hindi. Huwag mo sabihin yan. Ulit. Ewan ko magkaiwalay tayo. Sorry, pero sasama na ako sa pag-alis dito ni Nana Asyang at Tata Kulas. Huwag. Huwag ka sumama sa kanila. Kaya naman kitang buhayan eh. Kahit hindi ka magtrabaho, basta dito ka lang sa akin. Kalimutan mo na lang ako. Please. Hayaan mong ayusin ko ang buhay ko. Sana, ayusin mo na rin ang iyong buhay. Layuan mo na ang alak at sugal. Mula pa nang sumama ka sa amin dito sa Pampanga, Nicole, parang lagi ka na lamang nag-iisip ng malalim. Nana Asyang, Maaari ko bang malaman ang iniisip mo? patatawarin pa kaya ako ng Diyos? Pwede pa ba ako magtagumpay sa buhay? Kasi, ang dumi-dumi ko na. Ay, batang ito. Huwag mong pag-alilanganan ang pagpapatawad ng Diyos. Kahit napakarami mo, kaya kanyang linisin. Nana Asyang. Basta taos lamang sa puso ang iyong pagsisisi at paghahangad na magbagong buhay. Ang tanong nga lang, handa ka bang gawin yun? Opo. At salamat po sa inyo ni Tata Kulas. Salamat sa lagi niyong pagpapayo sa akin. Kumusta, Nicole? Ay, Kuya Julius, ikaw palang sinabi ni Nana Asyang na bisita ko. Oo, kumusta ka na? Eto, may sarili ng beauty parlor. Nag-aral ako ng cosmetology dito at nung makaipon ako ng konti, binuksan ko itong parlor. 3 na nga yung tauhan ko eh. Natutuwa ako sa tagumpay mo, kapatid ko. Patawarin mo sana ako dahil iniwan kita noon. Kuya Julius, Tinalo ko ng kapusukan ko, kaya napabayaan kita. tapos na yun. Kalimutan na natin. Ang dapat natin pagtuunan ng pansin, ang bukas na darating. Salamat sa'yo. Kasama ko nga palang pamilya ko. Oh, Dito na kasi ako magtatrabaho sa Pampanga. abay di mabuti. Makakasama ko na kayo ngayon. Oo nga. Salamat kina Nana Asyang at Tata Kulas. Ginabayan ka nila sa panahong wala ako. Hindi lumilimot ang Diyos. Hinihintay lamang niyang ang tao ay magbago ng lubos upang kanyang papagtagumpayin ang mga hangarin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz,
Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Jennifer de la Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiar. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Napakasakit, Kuya Dante. Kalilibing lang ng asawa ko, pinalayas na ako ng edad ko. At siya, ang piniling makasama ng aking anak. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Kung minsan, magkakasunod ang mga masasakit na dagok ng buhay na para bang nais igupo ang mahilang nilalang. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Merlina sa ating dulang sa kanyang panahon. Mabutit narito kayo mag-ina, Merlina. Sheena. Ano pong sasabihin niyo sa amin, Mami Celeste? Huwag mo akong tawaging mami. Dahil hanggang ngayon, hindi kita tinatanggap na manugang. Kaya pala, yun ang dahilan kaya malayo ang loob niyo sa akin. Tama! Tiniis lamang kitang kasama. Alang-alang sa nag-iisa kong anak. Grandma? At ngayon patay ng anak ko. Wala nang dahilan pa para manatili ka pa rito sa pamamahay ko. Pinalalayas niyo na ho kami. Paano pong pag-aaral ko? Huwag kang sumama sa hampas lupa mong ina. Maiwan ka rito at mabubuhay ka na maginhawa sa piling ko. Grandma? O ngayon, Sheena, sabihin mo, sino ang gusto mong samahan? Ako na grandma mo? O ang manggagamit na alilang ito? Sobra kayong masakit magsalita. Kahit naging katulong niyo po ako, minahal ko ng tunay ang inyong anak. Ang sabihin mo, nagpabuntis ka agad sa anak ko, nang sa ganon makalaya ka na sa pagkalila. Sinuwerte ka naman, pero sandaling panahon lang, dahil nagkasakit sa utak ng anak ko. At ngayong wala na siya, babalik ka na sa basurahang pinanggalingan mo. Ngayon, Sheena, magsalita ka. Anak, Nay, I'm sorry. Sheena, ayoko pong maghirap. Gusto ko makatapos ng pag-aaral. Kaya, dito na lang po ako kay Grandma. Oh, ano po? Narinig mo ang sinabi na po ko. Ayaw niya sa'yo. Kaya lumayas ka na! Napakasakit ko yun dati. Kalilibig lang ng asawa ko. Pinalayas na ako ng binad ko. At siya, ang piniling makasama ng aking anak. Tumahan ka na. Wala kang magagawa. Ang anak mo mismo ang nagpasya. Mas pinahalagaan pa ng anak kong yaman ng kanyang lola kaysa ako na kanyang ina. Hindi pa katapusan ng mundo, Marina. Oh, parang gulong ang buhay. Nasa ilalim ka ngayon. Pero ano malay mo bukas? Kasi ibabaw ka na. Kuya Dante. Magpakatatag ka. Sikapin mong buuin pa rin ang iyong buhay. Kahit na nga wala na sa iyong piling ang iyong mag-ama.
Totoo nga pala ang sabi ni Kuya Dante. Nagmumukmuk ka dito sa kwarto mo. Ikay, bakit ganun? Naging mabuting asawa naman ako kay Conrad. Bakit hindi yun nakita ng mami niya? Makitid talaga ang utak ng biyanan mo. Pwede ba kalimutan mo na yon? Sikapin mo na lang natanggapin ang lahat. Ang isipin mo, mapapabuti sa kanyang anak mo. Sakit. Masakit. Dalawang mahal ko sa buhay ang nawala sa akin. Alam mo ba kung ano pakiramdam ko? Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi mo naman mababago ang lahat. Kahit bahain mo pa ng luha mo itong bahay ni Kuya Dante. Pero ang buhay mo, maaari pang magbago. Pag nagsikap ka. Paano pa ako magsisikap? Hindi naman ako nakaabot ng kolehiyo. Wala na rin ang anak ko. Na siyang inspirasyon ko. Wala na rin ako paglalaanan ng oras. Ng lahat. Mabuti pa sumunod na rin ako sa asawa ko. Hoy, loka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magagalit si Lord. Siya may-ari ng buhay natin. Kaya siya lang ang dapat kumuha nito. O ano pa magagawa ko? Paano pa maling sasaya at magiging makulay ang aking buhay? Ganun patay na ang asawa ko. Iniwan pa ako ng aking anak. Mag-work ka uli. Para malibang ka. At kumita ka rin. O kaya, magtinda-tinda ka ng kahit ano dyan sa labas ng bahay. O, pwede rin sa online. Tulad ng ginagawa ng iba. Tapos, sumali ka sa mga church activities. Paglaanan mo ng time mo, sigad. At makikita mo, unti-unti kang sasaya. Nagustuhan mo ba itong bagong bahay natin, Apo? Oh, itong kwarto mo. Nagustuhan mo? Opo, Grandma. Ang ganda-ganda po. Lumipat tayo rito para mapalayo ka na talaga sa walang kwenta mong ina. At alam mo, ililipat din kita sa isang mas mamahaling eskwelahan. At mayroon driver na maghahatid sundo sa'yo. Talaga po? Magkakaroon ako ng car? Oo, Apo. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. Basta maging masunurin ka lamang sa akin. At huwag ka nang tatawag pa sa patay gutom na si Merlina. Wala si Pinsan, Kuya Dante? Nasaan? Pinuntahan yung bago niyang beauty parlor. Yung pangapat. May sinama siyang magiging tauhan doon. I'm sure, yung ipapasok niya doon, lumapit sa kanya at nangangailangan ng trabaho. O paano mo nalaman? Kasi, kompleto na ng tao mga parlor niya. Nakalimutan mo na ba? Akong kanyang assistant. Oo nga pala. Asenso na talaga si Pinsan, no, Kuya? Oo. Bukod sa apat niyang parlor, maganda na rin siyang bahay at sasakyan. Buti na lang. Nakinig siya sa atin. Oo. Hindi siya nagpaalipin sa kalungkutan. Oh, Beng! Nasaan yung dalagang hinimatay ka mo sa labas nitong parlor? Nagkamalay na ba? Opo, ate. O, nasaan? Ayan po siya, oh. Siya? Sheila? Nay, Sheila? Hindi ko alam na dito kayo nakatira. Parlor ko lang na dito, anak. O, kumusta ka na? Mahigit 6 na taon kitang hindi nakita, anak. Ay, siya pala po yung unika iha mo, Ate Merlina. Oo, Beng. Kaya siya. Anak, ano nangyari? Ba't ganyan ang itsura mo? Ang dungis mo.
Naulanan po ako kanina. Wala po kasi akong pupuntahan. Ha? Bakit? Ang lola mo? Inalayas po niya ako, Nay. Ano? Bakit? Kasalanan ko po. Dahil nabuntis po ako ng isang lalaking hindi naman pala ako kayang panagutan. At buntis pala si Sheena. Oo, kuya. 3 buwan. At gusto raw ng lola niya ipaalis ang bata. Pero hindi siya pumayag, kaya pinaalis siya, ganun ba? Oo. Ayaw ng anak ko na dagdagan pa yung pagkakasala niya. Tama naman yun. Alam mo, talagang niloob ng Diyos na sa parlor ko siya maimatay. Para muli kami magkita ng aking anak. Ano ngayon ang balak mo sa kanya? Tutulungan ko siyang makabangon. Isisilang niya ang bata. At ibabalik ko siya sa pag-aaral para makatapos siya ng kolehiyo. Wala na sa'yo ang hinanakit. Kinalimutan ko na yung kuya. At hindi matitiis ng isang ina ang kanyang anak. Pinsan, na-deposit ko na sa account mo ang kita ng 4 mong parlo. Ay, salamat, Nikay. Talagang maaasahan kang assistant. Asenso ka na talaga, manager. Dahil yun sa pagpapalakas mo na loob ko. Kayo ng kapatid ko. Salamat sa inyo. Uy, kumusta naman yung binuksan mong panlimang beauty parlor? Ayos naman. Nung unang linggo, ang daming nag-avail ng promo. 50% discount ba naman? Wow! At ngayon naman, marami pa rin ang pumapasok. Eh kasi nga, mas mura ang charge nyo kaysa sa ibang parlor. Tama. Nay? Ay, Tita Nikay, anak. eto na pong merienda niyo. Oh, salamat, anak. Kumusta naman ang apo ko? Hindi ba na-memorisyo? Ay, naku, hindi po. Ang bait niya nga eh. Mana po sa inyo. Naku. Ano kung mabait ang nanay mo? Ikaw naman, Nay, kanina nga pala, Oh. tumawag po sa akin yung abogado ni Grandma. Oh. Sabi, nasa ospital daw po si Grandma at pinapupunta niya po tayo doon. Elena. Sheena. Narito po kami ni Inay Grandma. Magpagaling po kayo. Nangihina na ako. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Pinahanap ko kayo kay attorney. Dahil gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Lalo na sa iyo, Marlena. Patawarin mo. Patawarin mo sana ako, anak. Mami, nagkamali ako sa paghamak sa iyo. Maging sa pagpapalayo kay Sheena. Kasalanan ko. Kaya siya napahamak. Ay, kalimutan na natin yun. Hindi naman po ako nagtanim ng galit sa inyo, Mami. Tama po si Inay Grandma. Ang importante po ngayon, nagkakaunawaan na po tayong lahat. Mabigo man ang may mabuting puso, siya'y kanyang aaliwin. Pahanguin sa pighati upang muling sumilay ang mga ngiti
sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Boyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon. Nakikita mo ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo, pero nagbibingi-bingihan ka, nagbubulag-bulagan ka, dahil makasarili ka, Blessy. At ikaw, manhid ka, ate. May pinagdadaanan ako, pero tinanong mo ba ako kung anong sitwasyon ko? Walang mahalaga sa'yo kundi ang kapakanan ng hindi mo naman kadugo. Pero sa akin, ang damot mo! Ang damot-damot mo! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Hanggang saan nga ba ang pagtanggap at pag-unawa sa mga pagkakamali ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Liway sa ating dunang sa kanyang panahon. Mang David, kayo po pala. Gabi na po ha. At napasugod po kayo sa ulan. Ang aling-huling mo, inaapoy ng lagnat. Kung pwede sana kitang maisama sa bahay para matingnan mo ang kalagayan niya. Hindi ko rin kasi alam ang gagawin ko. Natataranta na rin ako. Sige po. Sasama ako sa bahay nyo. Sandali lang ho. Kukunin ko lang po yung mga gamit ko. Salamat, Liway. Maraming salamat. Si Ate Liway pa rin palang tinatawag ng mga taga dito kapag may mga problema sila. Kasi nga, isang tawag lamang nila sa Ate Liway mo. Kahit pa napakalakas ng ulan, sasama at sasama siya talaga sa kanila. Paano kung kanser na pala ang dahilan ng pagkakasakit ng tao? Pwede pa ba yung mga pahimas-himas, yung mga dasal-dasal niya? Kahit pa paano, may kaalaman naman ang atin mo sa first aid. Mula sa natutunan niya sa caregiving course na pinag-aralan niya. At saka alam din niya ang gagawin niya sa mga oras ng emergency. Mabababaw rin kasi yung mga taga rito. Madaling makuha ang mga loob. So ano ba nakita nila kay Ate Liway? At bakit sobra-sobra ang pagpapahalaga nila sa kanya? Bumaba na po ang lagnat ni Aling Colleen dahil sa pinainom ko sa kanyang gamot sa lagnat, Mang David. Nakatulong din po yung pagpunas-punas sa kanya ng basang bimpo para mabawasan ang init ng kanyang katawan. Salamat sa Diyos at kahit papano'y nabawasan ang pag-aalala ko. Babantayan ko po muna siya hanggang mamaya. Ano't ano man po, kapag bumalik ang lagnat niya, dalhin na po natin siya sa ospital. Kailangan din po kasi malaman ng dahilan kung bakit pabalik-balik ang lagnat niya. Hiramin na lang po natin yung sasakyang service ng barangay. Sige, ikaw na ang bahala sa aling-huling mo, Liway. Sana'y humupa na ng tuluyan ang lagnat niya. Joel! Joel!
sandali. Leslie, nagmamadali ako. Marami kong gagawin sa gilingan ng palay. Bakit ba iniiwasan mo ko? Ano bang problema mo? Bakit ka pa kasi nagbalik? Para lang saktan ulit ang kalooban ko. Isa pa, wala naman sa lugar na ito mga pangarap mo, hindi ba? Oo! Inaamin ko. Bigo ako sa mga pangarap ko. Bumagsak ako sa battery exam sa nursing. Kaya hindi na ako magiging isang nurse kahit kailan. At tulad din ng katotohanan na hindi na ako makakapag-ibang bansa. Tulad ng pinapangarap ko. O ngayon, pagtawanan mo ako, Joel. Pagtawanan mo ako dahil hindi ako nagtagumpay sa mga gusto ko mangyari sa buhay. Hanggang ngayon ba, hindi pa sinasabi sa iyo ni Blessy ang dahilan ng biglaan niyang pag-uwi rito sa baryo, Lida? Abay, hindi. Nag-aalangan naman akong tanungin. Alam mo naman ang ugali ng anak mong yun. May karapatan nating malaman ang mga nangyayari sa kanya, lalo na sa pag-aaral niya. Dahil sa kanya lahat napupunta yung pinagbentahan ng ani nating palay. Wala nga kasi nang dumating siya rito, wala siya binabanggit tungkol doon. Ayoko nga kasing pangunahan. Tsaka lang mag-aalboroto. Ang mahirap nga, sa sobrang pag-iingat natin sa maaari niyang maramdaman, ay umaabuso naman siya. Tingnan mo, parang tau-tauhan lang ang turing niya sa atin dito. Madalas, daan-daanan lang niya tayo rito. Ako iniisip ko na lang. Epekto yun ng mga maintenance na gamot na iniinom niya magpahanggang ngayon. Lalo na yung pagiging bugnutin niya. Kahit na ano pa ang sabihin mo, kailangan pa rin nating malaman kung bakit bigla na lamang siyang umuwi rito sa baryo. Hindi mo ba napansin? Parang halos lahat ng gamit niya sa dormitoryo, inuwi na niyang lahat dito. Liway! Tulungan mo ako! Hakutin ang asin na binilan ko! Maparating ang malakas na ulan! Matutulaw ang asin ko! Hindi ba? Wala dito yung taong hinahanap mo? Masisigaw mo, nasira tuloy tulog ko eh! Umalis ka na nga! Hindi ka alis yung babato ko lahat ng malapot ko rito! David, hindi mo ba si Aling Sela yung nawala ng malay niya yun at bumagsak sa kalsada? Oo nga. Mabuti pa sa klolohan natin siya. Tara. Leslie! Bakit hindi mo ako tinawag sa likod bahay nang hanapin ako kanina ni Alicela? Bakit? Obligasyon ba kitang tawagin? Para lang sa matandang yun? Sinira na nga rin yung tulog ko, aapalahin pa niya ako? Natunaw lahat ng asin na nakabilad ni Alicela. Kung tinawag mo sana ako sa likod bahay, baka may nahakot pa kaming ilang sako bago bumuhos ang ulan. Bakit kasi nagbibilad pa siya ng asin? Panahon ng tag-ulan? Dinala ni namang David at Joel si Alicela sa ospital. Inatake sa sobrang depresyon dahil sa nakitang unti-unting pagkatunaw ng kanyang asin na naulanan. Pero kung nanaig lang sana sa'yo ng mga sandaling yon ang pagtulong sa kapwa, baka naisalba pa ng matanda ang kanyang hanap buhay. Bakit ba parang kasalanan ko pa ang pagkatunaw ng asin sa ulan na matandang yun? Nakikita mo ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo, pero nagbibingi-bingihan ka! Nagbubulag-bulagan ka! Dahil makasarili ka, Blessing! At ikaw, manhid ka, ate! Pinagdadaanan ako, pero tinanong mo ba ako kung anong sitwasyon ko? Walang mahalaga sa'yo kundi ang kapakanan ng hindi mo na makadugo! Pero sa akin, ang damot mo! Ang damot-damot mo! Kahit kailan, hindi naging madamot sa iyong ate Liway mo, Blessy.
Hindi masusukat ng anumang bagay dito sa mundo ang ginawa niyang pagsasakripisyo para sa iyo. Mula noong mga bata pa kayo, kahit magpahanggang ngayon. Alam niyo, Tay, yung mga sinasabi niyong yan ang hindi ko talaga maintindihan. Kapag nagkakaroon kami ng problema ni ate, lagi niyong sinusumbat sa akin ang bagay na yan. 13 anyos ka pa lang noon, Blessy. Pabalik-balik ka sa ospital dahil sa kung ano-anong karamdaman hanggang tapatin kami ng doktor na hindi na gumagana ang iyong mga bato at kailangan mong sumailalim sa isang kidney transplant. Sa puntong yun, kailangan na naming magdesisyon ng nanay mo. Halos naubos na rin kasi ang kabuhayan natin noon dahil sa iyong pagpapagamot. Kaya hindi na namin kayang magbayad pa sa isang donor na manggagaling sa labas. Kung ganun, sino naging donor ko? Magandang umaga po, Aling Nida. Ay, Joel, Napasal kayo rito sa gilingan ng palay ko. ipagigiling ko nga kasi yung 5 sako ng palay na ibinaba ng tricycle sa harapan ng gilingan mo. Alam mo na, tagulan na. Kailangan may nakatabi ng bigas para sa pagkain. Oo, tama po yun. O sige, ako na pong magbubuhat. Papasok dito sa loob ng mga sako. Abay, dagdagan na pala ang mga gilingan mo ng palay Ay, opo. Sinikap ko po talaga makabili ng ilang dagdag na makina para hindi na po lumayo mga kaluguan natin sa pagpapagiling ng palay. Joel, Oh? yun tungkol sa mga maling asal sa iyo ni Blessy. Ako na humihingi ng paumanhin sa iyo, Naku, wala po kayong dapat alalahanin na Aling Nida. Kabisado ko na po ang ugali ni Blessing. Naunawaan ko po siya sa maraming bagay. Alam ko, mahal mo ang anak ko, Joel. Wala naman pong nababago sa nararamdaman ko kay Blessing. Lalo na't sa kanya ko naman inuukol ang mga pagsisikap ko sa buhay. Nang sabihin sa akin noon ni na itay at inay ang kondisyon mo, hindi na ako nagdalawang isip ang ibigay sa iyo ang isang bato ko. At ang ginawa kong yun, hindi ko yun pinagsisisihan kailanman. Isipin pang binigyan ko ng masamang kahulugan yung mga paghihigpit mo. Kasi akala ko, gusto mong kontrolin ang buhay ko. Kailangan kitang pangalagaan dahil mahal kita. Gusto ko magkasama pa tayo ng matagal-tagal habang tayo'y nabubuhay. Pero bumalik ako ritong bigo sa mga pangarap ko, ate. Pwede namang magsimulang muli, di ba? Si Joel, mahal ka niya. Kasama ka sa mga pangarap niya. Ngayon ko napatunayan kung gaano pa rin niyo ako pinahahalagahan sa kabila ng mga pagkukulang ko. Ikaw, si Inay at Itay, at si Joel. Ngayon ko rin napatunayan kung bakit mahal ka ng mga tao dito sa baryo, ate. Dahil ikaw ang nagsisilbing pag-asa sa mga sandali ng kanilang mga kabiguan. Halika na. Ate. Basta ako, palagi lang ako nandito para sa'yo, ha? Kung may mga pagkakataon mang kailangan kong itama ang mga bagay-bagay, yun ay dahil mahal kita at para sa kabutihan mo lamang ang lahat.
Pagtanggap sa sariling damdamin. Pagpapakita ng pangunawa sa kalagayan at pangangailangan ng kapwa. Ang mga ito ang mahahalagang sangkap sa pagbuo ng mabubuting layunin. Kapag nataglay mo ang ganyang mga katangian, tutulungan ka ng Diyos sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Luceno. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi kita gusto para sa kanya. Lalo na't produkto ka ng isang wasak at magulong pamilya. Gusto ko ring malaman yung na hindi na mamana at lalong hindi nakakahawa ang pagiging galing sa isang sirang pamilya. Katulad ng paniniwala nyo. Handog ng DZRH ang tulad sa kanyang panahon. Ang puso nga ba ang nagdidikta ng tapat na pagmamahal at magtuturo ng tamang kahulugan sa ating mga sarili? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Merced sa ating dulang sa kanyang panahon. Ikaw si Homer? Ako nga. Bakit niyo ako kilala? Ano ang may tutulong ko sa inyo? Kapatid ko si Luna. Oh, may lamang 300,000 piso ang sobring to. Layuan mo ang kapatid ko. Teka sandali. Hindi ko kayo maintindihan eh. Ikaw ang dahilan ng hindi namin pagkakasundong magkapatid. Kung hindi ka na magpapakita kay Luna, makakalimutan ka na niya. Makakapamuhay na kami ng tahimik. Hindi ganun kadali ang gusto niyo mangyari. Mahal ko si Luna at mahal din niya ako. Ako lang ang dapat magpasya para sa kaligayahan ng kapatid ko. Dahil ako ang nagpapakasakit sa kanyang kinabukasan. Hindi kita gusto para sa kanya. Lalo na't produkto ka ng isang wasak at magulong pamilya. Pero gusto ko ring malaman niyo na hindi na mamana at lalong hindi nakakahawa ang pagiging galing sa isang sirang pamilya katulad ng paniniwala niyo. Isa lang ang gusto kong mangyari. Umalis ka na sa lugar na ito at wag na wag ka nang babalik pa! Parang awa niyo na po, Chas. Tulungan niyo po ako makausap si Homer. Naku, Luna. Pwede bang sundin mo na lang ang ate Marcel mo para hindi na kayo nagkakaproblema magkapatid? Pangako po. Ngayon lang po ako makikipagkita kay Homer. Pagkatapos po, hindi ko na kayo kukulitin. Ang problema nga, kapag nalaman ng ate mo na nakipagkita ka kay Homer, lalo ko lang niya masasaktan. Oh, John! Para niyo ng awa! Paano? Ikaw nang bahala sa bahay na ito, Santi. Oo. Salamat na rin. Biruin mo, lalakarin ko na lang ang construction site mula rito. Pero teka,
Ano nga pala itong sobrang inaabot mo sa akin? May lamang 300,000 piso yan. Ha? Siya babalik dito yung ate ni Luna. Para siguruhin umalis na nga ako rito. Kaya ibigay mo sa kanya yan. Hindi ko alam. Iniwan pala niya sa bangkong nasa tabi ng pinto yung sobrang yan. Homer, kailangan mo ba talagang umalis? Paano si Luna? Para na rin sa kapakanan niya ang gagawin kong paglayaw. Magandang pangarap para sa kanya ng kanyang kapatid. Ayoko namang akong maging dahilan para hindi matupad ang lahat ng yan. Saka pareho pa kami nag-aaral. Ano't ano man, para pa rin sa kanya ang mga pagsisikap ko. Ay, may tao. Ikaw na tumingin kung sino. Kung yung kapatid ni Luna dumating, sabihin mo wala na ako rito. O, sige. Ikaw na kamong nakatira dito. At huwag na huwag mong kalilimutang ibalik sa kanyang sobrang hawak mo. Oo, sige. Homer, si Luna nandito. Si Luna? Homer, kung talagang mahal mo ko, patunayan mo. Luna, alam mo kung gaano kita kamahal. Pero hindi sa paraan gusto mo mangyari. Ang kinin mo ko. Itong paraan ko ng pakikipaglaban sa relasyon natin. Para kung magkalayo man tayo, naibigay ko na sa'yo ang aking sarili. Pero Luna, hindi ko magagawa. Mamili ka. Ano? Ang kinin mo ko ngayong gabi. O mababalitaan mo na lang na nagpakamatay ako. Linano ni Luna ang lahat ng gabing yun. Fertile siya ng mga sandaling yun. Alam niyang mabubuntis siya kapag nakipagtalik siya kay Homer. Oo, naghiwalay sila. Pero yung sanggol na dinadala niya ngayon, yun ang labis na nagbibigay ng kabiguan para sa mga pangarap ko sa kanya na hindi rin natupad, Chang. Alam ko kung gaano mo gusto mabigyan ng magandang kinabukasan si Luna, Merced. Pero hindi mo naman makokontrol ang kanyang buhay. At paandarin nyo sa paraang gusto mo. Gusto ko lang naman maiba ang kapalaran namin sa mga anak na naging produkto ng mga sirang tahanan. Kaya ako nagsikap sa ibang bansa. Dahil ayoko makita mga sarili namin na miserable at walang pinatunguhan. Pero bigo ako, Chang. Bigong-bigo ako. Magandang umaga po, Architect. Uy, ikaw pala, Homer. Magandang umaga rin. O, kumusta ang trabaho niyo rito sa construction site? Ayos naman po. Naalala ko nga pala. Di ba kumuha ka ng architect licensure exam kailan lang? O ano, may resulta na ba? Yun nga po ibabalita ko sa inyo, Architect. Pasado po ako sa licensure exam. Ha? Aba kung ganun, pwede na pala kitang kuning practicing architect sa architectural firm ko. Talaga po, Architect? Oo naman. Alam mo, matagal na kitang inoobserbahan sa pagtatrabaho mo rito sa construction. Hanga ako sa sipag mo. Nang malaman kong architecture major ka, naisip ko agad na magiging malaki kang potensyal ng kumpanya. O paano? Hihintayin kita sa opisina, ha? O ito ang listahan ng kakailanganin mong requirements at dalhin mo lahat magpunta mo ron. Opo, Architect. Upunta po ako sa office nyo. Maraming salamat po sa opportunity.
Hindi ba nagkakamaling paningin ko? Yung litrato sa tarpaulin na nakasabit sa karong ng patay. Si Luna. Napakasakit, Santi. Hindi ko inaasahan sa ganitong pagkakataon muli kami makikita ni Luna. Natiyak kong si Luna ang namatay nang makita kong naglalakad sa may likuran ng karong Ate Merced niya, Homer. Hanggang sa naipasa kong makipaglibing na rin para ka kumalaman ko kung saan siya ililibing at masabi ko nga sa'yo. Pero ang isa pa rin sa napansin ko, yung batang lalaki na marahil 1 taong gulang, nakarga-karga ng ating ni Luna sa prosesyon ng libing. May karga ka mong isang batang lalaki na nasa 1 taong gulang. Ang ate ni Luna, Santi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan ng lahat, Chang. Parang sinikap lang na maisilang ni Luna ang kanyang anak. At makapiling sa maikling panahon. Pagkatapos, inabayaan na niya ang kanyang sarili. Lalo lang ako sinusumbatan ng aking konsensya sa kanyang pagkamatay. Pero alam mo ba, kung ano ang makapagpapagaan sa bigat na nararamdaman mo dyan sa dibdib mo, Merced? Ano po, Chang? Ituwid mo ang lahat-lahat. Mula sa nakaraan ng anak ni Luna hanggang sa karapatan ng kanyang ama. Si Homer. Nakita ko siya minsan na mag-alay ng bulaklak sa puntod ni Luna. Aling Merced? Tinanong ko kay Santi itong tirahan mo, Homer. Iyang batang karga-karga niyo. Kahawig na kahawig ko. Siya ang naging bunga ng pagmamahalan niyo ni Luna. Nung huling gabing nagtagpo kayo. Ang anak ko. Sa pagkakataong to, kahit man lang sa pamamagitan ng anak niyo ni Luna, ay maituwid ko ang aking mga pagkakamali. Hindi man niya makakasama na ang kanyang ina. Karapatan naman niyang makilala ka bilang kanyang ama. Totoo bang narinig ko mula sa inyo? Hindi niyo ipagkakait sa akin ang aking ama. Ayokong lumaki siyang ipinagkakaila ko sa kanya ang totoong kasaysayan niyo ni Luna bilang kanyang mga magulang. Ayoko nang humabi pa ng mga kasinungalingan para lang mapayapa ang kalooban niya habang siya'y nagkakaisip. Kahit patay na si Luna, hindi yun dahilan para hindi niya makilala na ito ang kanyang ina. Araw-araw ko siyang dadalhin sa puntod ni Luna. Palalakihin ko siyang buo ang pagkatao sa alaala ng kanyang ina. Napakabusilak ng puso mo, Homer. Hindi ako nagkamali ng desisyong ibigay sa iyo ang anak ninyo ni Luna. Alam ko, sa pamamagitan ng tapat na pagmamahal mo sa aking kapatid. Tulad mo, mapalalaki mo ring may mabuting kalooban ng inyong anak. Siya nga pala. Ito yung 300,000 pisong ipinabalik mo kay Santi. Ibinabalik ko sa'yo. Gamitin mo sa pagsisimula ninyong mag-ama. Pero kunin mo na. Para sa ikagagaan na rin ng aking kalooban
At para sa ganap na paghihilom ng mga hinanakit sa ating mga damdamin. Marahil nga walang magpakailanman, subalit maaari pa rin pagbuklurin ang mga damdamin ng isang wagas na pagmamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.